Bukod sa pagsipas ng presyo ng petrolyo, apektado rin ng giyera sa Middle East ang perang padala ng mga OFW. Kung ano ang epekto nito sa ating ekonomiya, nasa frontline ng balita ngayon si Mean Los Baños. Mag-iisang linggo nang nagbabakbakan sa Middle East. Posible parang umabot ng 4 hanggang 8 linggo ang gulo ayon sa Department of Foreign Affairs. Sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Foreign Relations, kaugnay sa ginagawang aksyon ng pamahalaan, sinabi ng DFA na mukhang hindi ito katulad ng dating gera ng Israel at Iran na tumagal lang ng 12 araw. The U.S. is trying to send more rockets to Iran. And then the president is also trying to have a say on who will be the next leader of Iran. We hope it will end soon, but based on the situation, I think it will be a protracted war. And this is an unconventional war. Isa sa mga masaklap na epekto ng gulo sa Middle East ang pagsipa ng presyo ng petrolyo. Mismong Department of Energy ang nagsabi sa Senado na posibleng umabot sa 80 pesos ang kada litro ng diesel habang 70 pesos naman sa gasolina ngayong Marso kung hindi staggered ang pagdagdag ng presyo. So, ibig sabihin, sir, pag hindi po tumigil itong bakbakan na ito, maaari talaga at malaking posibilidad within this month, tayo po ay Marso 6 pa lamang po ngayon, within this month, aabot tutungtong po ng 90 pesos per liter ang ating diesel at ang gasolina, maybe nasa 80 pesos na po. Oh, well, Kung tuloy-tuloy po ito. yung Ukraine-Russia, Mr. Chair, umabot to tayo ng mga 90 kasi. So, yun, ayokong mag-project, pero ito'y mas masama pa dun eh. Kasi dito, Middle East ang pinag-usapan. Una nang sinabi ng DOE na nakikipag-ugnayan sila sa mga kumpanya ng langis para hindi maging isang bagsakan ng taas presyo. Sa ngayon, kasya pa raw sa 50 araw o hanggang April 15 ang reserbang supply ng diesel at gasolina sa Pilipinas. Pero paano kung lumagpas sa 50 araw ang gulo? Magrarasyon po ba tayo? Kinita niyo po ba yung sitwasyon na yan na pipila tayo sa mga gasolinahan at meron na lang mga coupon na ibibigay sa atin na itong ang rasyon mo for 1 week. Ito ang ganito rasyon mo for 1 month. Palagi ho talagang option na po yan. Nakalatag na ho yan sa contingency plan. At before we attempted that before, yung exercise na yan na merong rationing, pero that is really part of the demand side management. Bumibili pa ho tayo. So meron hong mga lahat ngayon ng oil companies nagtitender ho ng option. So, we're looking at by next week malalaman. Kapag mataas ang presyo ng langis, pihadong may papasa ito sa presyo ng bilihin na makakaapekto naman sa ating ekonomiya. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hihiling siya sa Kongreso na bigyan siya ng kapangyarihang tapyasan ng excise tax sa petrolyo. Bukod sa langis, posible rin makaapekto sa ekonomiya ang pagbaba ng remittances ng OFWs na nagtatrabaho sa Middle East. Ayon kay Senador Win Gatchalian, nasa 372 billion pesos ang remittances mula gitnang silangan. Ito rin po ay may economic impact na saan rin natin dahil sa disruption, iba hindi ho makapasok sa kanilang mga tinatrabahuan, baka rin magkaroon po ng epekto ito sa ating OFW remittances na nanggagaling po sa Middle East. Kaya Mr. Chairman, importante po na malaman ho natin sa ating mga migrant workers offices, migrant workers agencies, kung ano po ang sitwasyon na on the ground. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.